welcome back again to my channel. This is the one vlog. For today's video dahil palingon-lingon ang aking mata dahil kaya ang mga amo ko ay nasa labas kumain sila. Iniisip ko baka makasalubong ko naman na wala akong kamalay-malay, di ba? So for today's video dahil sasagutin natin ang isang comment kagabi ng isa nating subscriber. So ang tanong niya dahil ano ba ang pwedeng itanong sa employer pag ini-interview ka? Kasi sa kanya dai super iksi lang ng ano niya, ng kanyang interview. Sabi niya nga dai yung mga pinanood ko sa iyo na tips parang hindi ko na i-apply kasi super iksi lang. Sabi ko, paano ba yung interview nyo? Ano ba yung pinag-usapan nyo? Sabi ko ganyan. Kasi depende yun sa maitatanong mo kung ano ang maitatanong mo. Kung halimbawa nasabi na lahat ng amo mo, so halos wala ka na rin maitanong. So sa kanya, sabi niya, ayun na nga, nag-video call. Then pinakita sa kanya yung alaga niya, 6 years old. Then tinanong siya kung marunong ba siya mag-car wash. So sabi naman yan, hindi pa niya na-try pero willing naman siya matuto. Then, yun na yun. Tinanong siya kung ano daw ang gusto niyang itanong sa amo. So, nabigla siya. Kasi sa mga pinapanood nga, hindi ganun. So, ako din, nagulat. Ako napaka-iksi lang pala ng iyong interview kung ganun. Sabi niya, super day. Kaya nagulat siya, wala siya naitanong sa amo. Ano nga ba dapat ang itanong natin sa amo? So, based sa aking sa aking experience so ano nga ba ang dapat natin isaalang-alang? So, unang-una ang ko ay about sa pagkain. Ayan, kung halimbawa rice is life ka, tulad ko, na baka walang breakfast na rice. So, importante yon. So, kung halimbawa rice is life ka, pwede mo i-ask, ma'am, how about my food? Ganyan. Sabihin mo na rice is life ka, hindi mo kayang walang breakfast na hindi kanin, ganyan. So, pangalawa ay tanungin mo kung meron ka bang sariling kwarto or share room ba? Ganyan. Kasi, mostly dito sa Hong Kong, pag walang sariling kwarto, medyo mahirap talaga. Pero nasa iyo naman yan kung gusto mo pa itanong. Kung okay lang sa'yo na share room lang, at least alam mo, diba? At least may idea ka na kung ano ang magiging sitwasyon mo dito. So, pwede mo yan. Share room ka ba sa bata? Or may own room ka ba sa bata? May own room ka ba sa bata? Ay, pinagsasabi mo dahil. Kung may own room ka ba, ganyan. So, tatanong mo yan. So, ito pa. Kasi, nung nag-a-apply ako di ba nga first timer ako, so no idea ako. Sabi ko, yung mga kasabayan ko na interview doon, ilan kami, 15, di ba? Ilang beses na sila pabalik-balik. Bakit? Sabi, may nag-hire naman sa kanila, pero hindi sila pumipirma. Kasi, ito, pag walang sariling kwarto, pag may kasamang lola, ayan, bakit pag may kasamang lola? Kadalasan kasi dito ang kontrabida, ang nagiging problema sa loob ng bahay ay yung mga walking CCTV, yung mga lola. Pero sa experience ko naman swerte ko na lang din kasi hindi ko naman problema ang lola ko kasi mabait talaga, sobrang bait yung lola ko. So hindi naman lahat na matanda ay masungit, swertehan pa rin talaga. Diba? So, kung okay sa'yo na may lola, sa tingin mo, okay sa'yo yung may lola. Kung may lola, okay, go. Kung wala, di mas maganda. So, ang next ay if okay lang sa'yo, pwede mong tanungin kung meron kang magiging kasamang helper. Kasi, yan din yung isa sa mga pinakaayaw din ng mga karamihan dito, yung may kasama. Kasi, kadalasan hindi nga okay ang may kasama. Hindi naman lahat pero yan ang nagiging problema dito. Kung hindi ang mga baguhan nagrereklamo, ang mga datihan naman kasi kumbaga, 'di ba, alam nyo na yan. So mahirap makisama din sa kapwa mong helper na mag-umasta daw ay amo, yung ganyan. May mga inggitan ba? So kung halimbawa ayaw nyo nang may kasama, pwede nyo rin itanong yan. So mag-market muna tayo, Maya natin i-continue, ha? So
So, ayan dahil ang ating market today. Yung makchoy, Tokati, carrot 3, potato 1, frozen minced pork 30, saisibon 34, soup yan. Carrot 3. Ito pang soup to, pero si Amo ang nag-isip ngayon. So, gusto niya to. Pag si Kongkong kasi ito. Pero ngayon, ito gusto niya. Potato 1. Ngồi sẵn đang chi quá để đâu ơi, để đâu ơi. Liko. Ngồi sẵn để đâu ơi, để đâu ơi. Đâu ơi. Next natin ay yaw makchoy. Yaw makchoy Tokati. Tokati. Nagalit na yung tindera ng yaw makchoy. Kasi pinapalitan ko, binigay sa akin yung mga cut na sa dulo. Ibig sabihin nun, luma na yun. Mga sira na yun, kaya kinat nila. So sabi ko, yung bago kasi nagagalit yung nagagalit siya. Bahala ka dyan. Pwede na, pero hinaluan pa rin talaga niya ng luma. Hindi niya purong bago, nagagalit. Ayan, next natin ay frozen pork. So, ayan, dahil tapos na tayo mag-market. So, next natin ay bibili pa tayo ng bigas dahil munti ko nang makalimutan. Buti, bago umalis si Amo ko, nagsaing ako ng tanghalian ko. Sabi ko, ay, talaga naman, kapabayaan na naman sa inyo. So, ano pa ba yung mga kailangan natin itanong sa ating mga pwede natin itanong? Depende na sa inyo ha. Kasi ako dati dahil hindi ko naman wala ako idea na pwede pala tayo magtanong. Pwede pala tayo magtanong kung ano ang gusto natin. Ang katwiran ko lang dati dahil nga first timer tayo, choosy pa ba ako? Sabi kong ganyan. Meron nang pumili agad sa akin. So, dati, di ba, nung na-hire ako dahil, sabi nila, "Be, may lulat lolo ka, be." Sabi sa akin. Ang inisip ko na lang nun, basta hindi lang sila magpakarga sa akin, okay na yun, sabi ko ganyan. Kaya ko nun kasi, di ba, mas inisip ko dati, pag may kasama akong matanda sa bahay, at least may katulong ako magtitingin-tingin sa alaga ko. So yun na nga ang nangyari. Kasi ang hirap nun, may newborn ka, hindi mo yan anak eh. Di ba? Na may ginagawa ka, laging nasa kumbaga yung iyong kaluluwa, ay baka naku, nervyosa pa naman ako. Kahit ngayon nga, na kahit may kasama ako na nagbabantay lagi talaga, pag may ginagawa ako. So, lagi pa rin na yung aking nininervyos ako ba? Kasi syempre hindi natin anak yan na. Yan yung pinaka iniingat-ingatan natin. Ang alaga ako, itong maliliit. Naku, panay kapasa. Pero at least hindi dahil sa kababayaan ko. One time lang ata nung dahil naipit ko siya dahil sa akin sa bintana yung panganay ko. Kaya pagsara ko ng bintana, sumunod pala siya sa akin, din diretso kapit doon sa kanto ng bintana. Ako hindi ko siya napansin kasi nagsasara na ako. So biglang ganyan. Grabe yung iyak. So yun nga, so iniiwasan ko na mangyari yun. So ngayon, itong pangalawa ko, pag ako lang nag-isa talaga, tulo bantay ko. Kaya pag nadidisgrasya siya, kasalanan ng mga amo ko, hindi ako. Tulad niya, nahulog sa crib, nahulog doon sa hagdan, yung tatay yung nagbantay, at least, di ba, pero andun pa din yung nervyos ko sa alaga ko talaga. Kasi yan yung pinakaiiwasan natin, di ba? Hindi natin anak yan eh. Pagdating kasi sa bata, mostly sa kanila napaka-selan talaga sila sa pagdating sa bata, dahil. So, yun yung pinaka anuhin natin na ingat talaga ba. So nasa inyo na din kung ang mga ganitong bagay ay gusto nyo pang itanong, kasi yun ang naging katwiran ko sa sarili ko eh. Kumbaga, choosy pa ba ako? Yun yung ako. Pero nalaman ko nga nung pagkatapos ko ma-hire yung mga kasabayan ko na ilang beses pala sila kumbaga, nagkaamo pero hindi sila pumirma ng kontrata kasi ayaw nila ng may matanda, ayaw nila ng walang sariling kwarto. Ganon. About sa food, gusto nila ng food allowance. Mostly dito ay share food talaga. So ako prefer ko naman din ang share food dahil nga sa
gawain ko sa schedule ko na wala talaga akong magluluto pa ako para sa sarili ko, wala talaga ang time. Kasi sa kanila pa lang ubos na yung oras ko, di ba? Dalawa kasi alaga ako, day. Kaya mahirap. So nasa inyo, day. Nasa takbo din ng interview, ha? Kaya tinanong ko siya kung ano yung napag-usapan. So ganito, ang hirap nga. Magugulat ka talaga. So, sabi niya hindi daw niya na-i-apply yung kanyang ano, day, yung kanyang na ano sa akin. So at least ready siya. So next time if ever man, 'di ba? So ready ka. So ayan lang for today's video, dahil kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.